Magandang oras mga kahugot. Yes, tama kayo. Nag-aamoy part 2 ang kwento ni na Army at ni Jack. Kung matatandaan nyo, naunang nagpadala ng kwento si Jack and then last year yata, nag-send naman ng story si Army. Okay? So, nung time ni Jack, hindi sila magkakilala ni Army. Tadhana, kaya sila nagkatagpo. At ngayon sila ay mag-asawa na. So, sa part 2 ng kanilang kwento ay isang kwento na lang yon. Okay? Samantala, para lang makarelate kayo sa paparating na part 2, pakinggan ang kanya-kanyang kwento. Una, kwento ni Jack and then kwento ni Army. At ito ang hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Hugutin mo, ilabas mo, i-share mo, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV. Dear Kuya Bono, ipapauna ko na sa inyo, may kalaswaan ng kwento kong ito kaya kung hindi mo i-upload ay okay lang ako. Basta't sana'y basahin mo. Kahit ikaw lang ang makakaalam ng kwento ko, okay na ako. Kuya Bono, sabi nila, ang buhay daw parang dalig. Minsan nasa rabaw, minsan nasa baba. Ang buhay ko ngayon, flat. Pero naranasan ko namang mabuhay ng masaya, kontento, kumpleto. Pero bago ang lahat, sasaludo muna ako sa inyo at magpapakilala na rin sa pangalang Jack Paltat. Tatlo ang palayaw ko kay Bono pero dyan ako sumikat sa Jack Paltat. Ang nagpangalan sa akin niyan ay si Marian na Mario sa totoong buhay. Solid Ilocano ako, Kuya Bono. Isabelo boy pero sisikapin kong magtagalog para sa kapakanan ng mga hindi nakakaunawa. Pasensya na lamang kung may mga salitang Ilocanong maisisingit. Yan ay kapag hindi ko alam ang salita sa wikang Tagalog. Ako, Kuya Bono, ay isang titi o miyembro ng titi o tropang tangad. Samahan naming manginginom dito sa aming purok. Sina Berna at mga friends niyang asawa din ng mga tropa ko ang nagbigay ng pangalan sa aming barkadahan. Nagtawanan kami noon dahil sa lahat talaga ng maisip nila, titi pa. Minsang nag-inuman kami, naisipan naming gumante. Binigyan din namin sila ng pangalan at ang napagkaisahan namin ay Arsab. Si Jorem ang nakaisip noon kasi mainit ang dugo niya sa isang kaibigan ni Berna kaya ito ang naiisip niya noon. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng babaeng yun. Pero totoong siya ay isang Arsab. Siya yung literal na kapag nagpunta sa pensyonan o kainan, hindi nawawala ang supot sa kanyang bulsa. Pag suputan na kanot, igado, kin sinamit. Si Berna nga pala ay dati naming kaibigan ng mga dalagat binata pa sila. Napangasawa siya ng best buddy ko na si Oliver. Noon ay humiwalay na sa amin si Berna at nakipagkaibigan siya sa mga misis ng kagaya niya. 6 kaming regular na magkakainuman, Kuya Bono, 7 naman si na Berna. Kasama niya si Imelda na misis ni Jorem at Jenny na misis ni Moises. Hindi ko na babanggitin yung 4 pa nilang kasama dahil baka resbakan nila ako. Matataas na kalibre kasi ang mga bunganga ng mga yun, Kuya Bono. Hindi lang Armalite kundi baka machine gun pa. Silang 7 may mga asawa at anak ng lahat. Sa aming 6, kami lang ni Romel ang wala pang asawa. Ako may nakalive-in na, pero si Romel takot talaga mag-asawa dahil maliit daw ang junjun niya. Noong unang pagkakataong kami ng buong barkada ay makainuman namin si Marian na bakla. Siya ang matandang beki ng barangay. Ibinisto niya kaming mga nasagpang niya.
Noon namin nalaman na baka daw 90% na makalalakihan dito sa barangay na mas bata ng 15 taon sa kanya ay napasubo sa kanya. Kabilang kaming 6 na magkakabarkada. Style kasi ni Marian, magpapainom muna, lalasingin ka, tsaka siya magsasamantala. Memoryado ni Marian ang mga sukat ng aming mga kargada at kinukumpara niya sa mga bagay-bagay ang sukat at hugis ng mga manoy namin, kadalasan ay sa mga isda. Ako ay tinawag niyang Jack Paltat dahil gapaltat daw itong akin. Ang paltat ay hito sa Tagalog, maitim daw kasi ito at malaki. Si Oliver naman ay binansagan ni Marian ng 555. Si Jorem parang bumarito daw na bulig. At si Romel naman ay bunog. Hindi ko pa nakita yung kay Romel kasi may mga pagkakataong naliligo kami sa ilog, hubot-hubad kami. Si Romel ayaw niya maligo. Pero dati pa Kuya Bono nasabi niya na napakaliit daw talaga nung kanya, kaya natatakot siya mag-asawa dahil baka iwanan lang daw siya. Pero si Romel Kuya Bono ang pinakamatalino sa amin. May honor lagi yan nung elementary at high school kami. Nakatuntong din yan sa college pero naghinto nung ma-inlove sa kaklase niya. Hindi pa niya naliligawan, umiwas na siya. Balik tayo sa mga arsab. At yun nga ang babaeng kinaiinisan ni Jonem ang naisip niya kaya't unang suggestion niya noon ay tropang arsab. Kaso kumontra man kaagad sina Oliver at Moises dahil hindi naman daw arsab ang mga misis nila. Si Romel naman, inisipan niya ng meaning ang salitang arsab. Ginawa niya itong acronym ng ibig sabihin daw ay Arasaas Babes. Bumunghalit kami sa tawa noon dahil siguro sabay-sabay naming na-imagine na kapag magkakasama kasi sina Berna, kumpul-kumpul sila sa harap ng tindahan ng kaibigan nilang si Ella, nagbubulong-bulungan pa sila. By the way, ang arasaas ay bulong sa Tagalog, hindi dahon na bulong as in yung pagbigkas ng salita sa mahinang boses para hindi marinig ng lupa. Sabi kasi nila, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. At yun nga Kuya Bono, tinawag namin silang arsab o arasaas babes. Bilang gante sa pagtawag nila sa amin ng titi o tropang tangad. Ang tangad nga pala sa Tagalog ay tingala. Di ba kapag tatagay ka, titingala ka. Kapag magkakasama kami at madadaan kami sa tambayan ng mga arsab, maririnig namin silang magsasabi ng, "Oy, dadaan ang mga titi." Edad 22 kami ni Oliver noong malasing kami ni Marian. Hindi gaanong malinaw sa alaala ko kapag ang pangyayari ay naganap noong lasing ako. Pero kailan ba ako hindi lasing? Ngayon, bukas at siguro sa makalawa. May ulcer kasi ako Kuya Bono pero hindi pa naman malala. Sinumpong lang kahapon kaya't kahit gustong gusto kong uminom, huwag muna. Bawal daw muna akong uminom, sabi ko. Walang nagbabawal sa akin kaya bagbagiklat at ipagbabalakon. Pero wish ko merong makikialam sa buhay ko. Pero wish ko may nakikialam sa buhay ko. Gaano ba naman kasarap yung may magsasabi sa'yo ng, "Mahal, huwag ka munang uminom ha. Dito lang tayo sa bahay, okay?" Sana all. Pitong buwan pa lang mula nung iwanan ako ni Marites na ayaw ng patawag sa pangalang Marites ngayon. Ewan ko kung bakit hindi niya nagusto ang pangalan niya. Maganda naman. Tess na lang ang gusto niyang itawag sa kanya ngayon.
Nagsama kami ng kulang 2 taon na para mag-asawa kahit may anak na siya noon sa iba. Ako'y binata. Inasawa ko siya, Kuya Bono, dahil siya ang first love at first sex ko. Sa kanya ako unang nilabasan, Kuya Bono, dahil totoy pa ako nung may mangyari sa amin. Pero kung sa pagandahan, noong mga panahon yun ay wala sigurong dadaig sa kagandahan ni Marites dito sa aming barangay. Hindi lang siya naging ligawin noon dahil tirong ang tatay niyang kagaya ko ng Mamartek o Lasenggo. Ang nanay naman niya ay numero 1 bungangera. Mahirap lang sila noon, Kuya Bono, at magulo ang kanilang pamilya. Baka nga hindi pa sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw noon eh. Dahil ang tatay niya ay karpintero pero kapag laseng, paano pa makakapagtrabaho? Mahirap sila pero hindi halata kay Marites dahil siya'y maganda, maputi at maarte. Pero kung si Marites siguro ang susulat sa iyo, Kuya Bono, malamang maraming drama at hinanakit at pagdurusa sa buhay niyang maikukwento sa iyo. Minsan nga nung bata pa ako, umiyak si Marites sa harap ng tindahan dahil pinahiya siya ni Aling Turing. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kasi naman, nangungutang noon si Marites ng sardinas at payless. Hindi pinautang ni Aling Turing dahil kay haba na raw kasi ng kanilang listahan. Ewan ko kung sa langit nga talaga napunta si Aling Turing dahil siya'y masakit magsalita. Yari yata sa Gillette ang dila niya, Kuya Bono. Nakakasugat kapag nagsalita. Sana noong mangutang si Marites sa kanya, sinabi na lang niya na hindi pwede kasi mahaba ang listahan, period. Kaso ang dami pang sinabi. Tandang-tanda ko pa ang sermon niya noon sa mahal kong si Marites. Ang sabi niya, "Ide, makonsensya ako di kay pautangan ta baka mabisinang kayo. Ngam tijar to'y listaan yun, Marites. Amangan inton bigat siya kung te agbisen ta malugan to'y tsendaak. Agbain kay kumamat nga umutang tahan kay pa'y pulos nagbaybayad. Awan biyang ko agkalyo dagita bagis yo nga mabisinan. Ngam sabay kumatahan mat unay nga pumuskol gaputi kalyo dagita ruprupa yo. Ibagam kininanang mo, agbayad kayo ti utang yo." Sinundan ko si Marites noon, Kuya Bono, dahil umiiyak nga at naawa ko sa kanya. Kahit na nagdadalaga na siya noon pero ako'y batang paslit pa lamang. Baka nga hanggang bewang lang niya ako noon eh. May 100 pesos kasi ako noon. Nung maabutan ko siya, binigay ko sa kanyang pera ko. Tinanggap naman niya pero hindi man lang nag-thank you. Mahal pa ako ng mga magulang ko noon, Kuya Bono. Dahil ako nga ang bunso. May kaya din kami noon. Pulis ang papa ko at negosyante naman ang mama ko. 4 kaming magkakapatid. Kaming 2 ng panganay na si Jason ang lalaki. Yung pangalawa at pangatlo ay mga babaeng napaka-aarte. Sila mga babae nasa abroad ngayon. Si Ate Jessica, nag-asawa ng Amerikanong negro. Si Ate Janice naman nasa Georgia at nakadalawa na ng asawa. Si Jason ang pinakamaswerte dahil kaintulog lang siya sa Muntinlupa. Isa siyang tiwaling pulis na na-involved sa illegal na gawain at nung maupo si Tatay Digong, nagtapos ang maliligayang araw niya. Ngayon ay baka nagkakalyo na rin ng mga dakulap niya sa paghihimas ng rehas na bakal. Gungguna na. Ewan ko kung totoong pati si Papa, guilty din sa ganong gawain. Retired na kasi si Papa noon at may iba ng asawa sa Cordillera. Si Mama naman, nandun na rin sa Amerika kasama si Ate Jessica at ang asawa niyang Black Mamba. Ako na lang ang nandito, Kuya Bono. May sarili akong bahay na bungalow, may 3 kwarto pero nag-iisa ako. Yung dating malaking bahay ng magulang ko, binenta nila nung sila'y maghiwalay. Ako naman ay pinamanaan nila ng 3 hektaryang bukid at yung lumang honor type jeep ni Papa.
Yung isang ektarya, ibinenta ko para makapagpatayo ako ng sarili kong bahay na simple lang. College na ako noon sa kursong criminology na hindi ko na lang tinuloy dahil parang ang puskol naman ng rupa ko kung magiging pulis pa ako samantalang dinungisan na ni Jason ang apelido ko. Isa pa, 23 na ako noon Kuya Bono kasi pahinto-hinto ako dahil sa katangahan ko. Kasagsagan kasi ng pagkautog ko noon kay Marites. Patay na patay ako sa kanya. Kaya't kung saan-saan ko pa siya pinaghahanap noon. Nakarating ako ng Baguio, Pampanga, pati Laguna dahil kapag may nasaga pang balita tungkol kay Marites, pupuntahan ko siya at magbabakasakali akong mahanap siya. Ang tanga ko, di ba? Dahil yun sa pag-ibig, Kuya Bono. Kasi sabi nga nila, gagawin mo ang lahat, masunod mo lang ang sigaw ng puso mo. Sabi din kasi ni Marites noon, mahal din daw niya ako pero mataas kasi ang pangarap niya. Yun ang nakintal sa utak ko, Kuya Bono. Mahal niya ako at yun ang pinanghahawakan ko lagi kapag hinahanap ko siya. Natatakot kasi ako na mapahamak siya kaya't gusto ko siyang makasama at bantayan, protektahan. Hinihintay ko lang lagi noon na sumuko na siya sa pangarap niya at tanggapin na lang niya na isang kagaya ko lang mapapangasawa niya. Kaso determinado siya, Kuya Bono. Gusto talaga niyang yumaman. At ang pangarap niya ay makapagpatayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay dito sa aming barangay. Ipaparupa daw niya sa lahat ng mata at ng lights noon sa kanila na sa kanya daw ang huling halakhak. Pero sa totoo lang, hindi ko matandaang ni minsan ay humalakhak si Marites. Ni ngumiti nga, hindi niya trip eh. Umiyak at magmura dahil sa galit, madalas noon. Pati umungol. Oo, Kuya Bono, kabisado ko kung paano umungol si Marites dahil narinig ko na yun ng maraming beses kapag nagkakasama ang kanyang tilapia at ang paltat ko. Bumalik muna tayo nung araw na binigyan ko si Marites ng perang 100 na hindi malang nagpasalamat. Yun, Kuya Bonong, naging simula para pansinin niya na ako lagi. Puntahan niya na ako lagi. 7 bahay lang ang pagitan namin pero sa mga likod ng bahay kasi ay kakahuyan tapos may bukid. Doon siya sa bukid dumadaan kapag wala yata siyang makain sa kanila. Sa likod ng bahay namin ay bahay ng katulong namin noon na sina Ate Linda at Kuya Jose at ang anak nila ang si Oliver na best friend ko hanggang ngayon. Doon kami madalas maglaro ni Oliver noon tapos makikita namin si Marites sa bukid, lalapitan namin, aayain namin maglaro pero kadalasan ang sagot niya ay ayaw daw niya dahil hindi pa siya kumakain. Ang gagawin ko naman ay kukuha ko ng pagkain sa bahay namin. Dadalhin ko sa bukid para makakain si Marites. Pagkakain niya, hindi pa rin naman siya makikipaglaro sa amin. Aalis lang siya at sasabihin sa ibang araw na lang daw siya makikipaglaro sa amin. Siguro 9 years old ako noon, Kuya Bono. Siya naman ay 14 o 15 na noon. High school na sana siya kung hindi lang naghinto. Gusto ko na si Marites noon palang, Kuya Bono. Hindi nga lang siguro pag-ibig pa noon yun pero gusto ko siyang makita lagi. Madalas nga sinasadya ko siyang ipagtabi ng masarap na ulam sa bahay at sasadyain ko siyang hintayin sa likod ng bahay ni Ate Linda. Noong bakasyon pagkatapos namin ng grade 5 elementary, nagpatuloy na kami ni Oliver, Jorem, Junior at Moises. Si Romel naman ay naglagnat-lagnatan noon. Sabi ng mama ko, sa doktor daw niya ako ipapatuli pero hindi ko na yun hinintay at sumama na lang ako kina Oliver sa Dipokpok.
Bakasyon ulit nung katatapos naming mag-grade 6, isang buwan bago kami mag-high school, noon nawala ang virginity ko. 12 anyos pa lang ako noon, Kuya Bono. Nag-attend sa kasal sina Mama at Ate Linda noon sa kabilang bayan. Kasama ko lang noon sa bahay ang mga ate kong pasosyal, mga hindi lumalabas dahil takot sa sinag ng araw. Si Oliver sumama din sa mama niya sa kasal kaya't ako lang mag-isa ang sumalubong kay Marites noon sa bukid. Kaso may naggagapas noon kaya't inaya ko siya sa bahay ni na Oliver. Doon ko siya binigyan ng pagkain. Naka-short lang noon si Marites, Kuya Bono. Ang kinis at ang puti ng legs niya. Tsaka malaki na noon ang dibdib niya. 17 na kasi siya noon. Ako naman ay 12 pa lang. Pagkakain niya, may taong dumating at hinahanap si Kuya Jose na tatay ni Oliver. Nagtago si Marites sa silid ni na Ate Linda. Noong umalis na yung tao, pinasok ko siya sa silid. Nakita kong nakatalokbong pa ng kumot. Ewan ko naman kung bakit naisipan ko siyang harutin. Dumapa ako sa ibabaw niya, Kuya Bono. Tinutulak-tulak niya ako pero bigla ay, hala, ano yun? Tanong niya sabay titig doon sa ibaba ko. Ano yun ang tigas? Sabi pa niya. Noon ko lang napansin na tigas nga noon si Manuling. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na sinabi ni Marites. Uy, patingin nga. Walang abog-abog, Kuya Bono, ibinaba ko ang garter ng short ko. Namilog ang mga mata niya noon. Itinago ko ulit at ang sabi ko, patingin din nung sa'yo para quits tayo. Sige, pero isara mo muna yung pinto. Hindi ko kailanman makakalimutan ang araw na yun, Kuya Bono. Kung magkaka-amnesia siguro ako, ang pangyayaring yun ang ayaw kong mabura sa isipan ko. Wala pa akong alam noon sa mga ganon. Si Marites ang nagturo sa akin ng mga gagawin ko. Una, isinubo niya. Sobra ang kiliti ko noon, Kuya Bono. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Pagkatapos noon, bumuka ka siya at inutusan din akong kainin ang tilapia niya. Pagkatapos ng kainan, inutusan niya akong umibabaw sa kanya. Narinig ko dati sa kwentuhan ng mga binata, kailangan daw madulas muna bago ipasok. Nakita ko naglalaway naman si Manoy noon, hindi ko pinunas, kinaskas ko lang doon sa plapla ni Marites. Kaso nahirapan pa rin akong pumasok. Pinipigan ni Marites ng braso ko dahil nasasaktan daw siya. Itutuloy ko pa ba? Tanong ko noon kasi naaawa na ako sa kanya. Ang sagot niya, sige, ituloy mo pero dahan-dahan lang. Sabi niya, kaya lang biglang bumulwak ang likido mula sa ulo ng paltat ko. Pero hindi pa naman lumambot. Kaya lang nung ipapasok ko ulit, tinulak na ako ni Marites. Sabi niya, wag na, baka mabuntis ako. Sabi niya habang pinupunas ang katas ko sa ano niya, gamit ang kumot ni na Ate Linda. May lalabas din ba dyan? Tanong ko noon turo sa ano niya. Oo, meron din, pero kailangan mong tusukin. Sabi mo baka mabuntis ka. Anong bang tutusok ko dyan? Di yung dila mo o kaya yung daliri mo. You are listening to the beat of DJ Johnny Paul. Pangalawang pagkakataon, Kuya Bono, ay natuto na ako magpigil. Sa bukid naganap ang pangalawang paglalaro namin ni Marites sa ibabaw ng mga dayami. Gabi noon pero maliwanag ang buwan. Naipasok ko na sa wakas kahit na namilipit pa rin sa sakit si Marites. Habang nagtatagal, Kuya Bono, ay nagiging swabe ang aming pagniniig. Kahit na
kung saan-saan lang kami pumupuslit para maglabing-labing. Kaya lang Kuya Bono, nung second year high school ako, college na si Marites at nagpunta sa tita niya sa syudad kung saan daw siya nagkatulong kapalit ng pag-aaral niya. Miss na miss ko siya noon Kuya Bono at sobra akong nasaktan nung umuwi siya at may kasamang lalaking maporma. Tinawag ko sina Oliver at Jorim noon. Bubugbugin sana namin yung boyfriend ni Marites pero karatista pala. Umuwi kaming may mga pasa at galit na galit pa sa akin si Marites. Pinagmumura niya ako. Dahil doon Kuya Bono ay nagawa kong ikwento lahat sa barkada ko ang mga nangyari sa amin ni Marites. Ang mga yon dati sekreto lang namin ni Marites. Hindi ako nagkukwento kahit kay Oliver. Hindi makapaniwala ang barkada ko noon, kaya lang kinalat nila hanggang sa makarating sa bungangerang nanay ni Marites. Isang araw inabangan ako at pinagmumura din ako. Pinagtanggol ako ni Ate Linda noon kasi padaan siya galing ng tindahan. Narinig niya mga pagmumura ng nanay ni Marites sa akin. Pinagsabihan siya ni Ate Linda. Sinabi rin ni Ate Linda kay Mama ang mga narinig niya sa nanay ni Marites. Akala ko pagagalitan ako ni Mama pero hindi yata siya nakinig. Noon kasi ay malala na ang sitwasyon nila ng babaero kong ama. Naghahamunan na sila noon ng hiwalayan. Pulis pa noon si Papa at madalang umuwi ng bahay. Pag nakakauwi naman, bubungangaan lang siya ni Mama kaya aalis din agad. Marami akong niligawan dito Kuya Bono kasi gusto kong magka-girlfriend ng bago. Matapos akong ipagpalit ni Marites sa lalaking maporma. Kaya lang may pagka-conservative pa mga babae dito noon at hindi maganda ang impresyong idinulot nung kwento tungkol sa amin ni Marites. Pakiramdam ko noon, ang tingin nila sa akin ay ang libog-libog ko. Pati nga si Mandang na tatanga-tanga maganda, niligawan ko pa. Pero ang sabi sa akin ng gaga, madikayat Jack, baka yutin nak. Fourth year na ako na magka-girlfriend ako ng taga-bayan. 3 silang sunod-sunod pero lahat sila puro pakipot. Hindi na talaga ako nakatagpo ng magandang kalaro Kuya Bono. At bago ako mag-college, umuwi si Marites. Galing daw siya ng Maynila kaya't ang balat ay kumikinang sa kaputian. May mga chismis noon na nagbuntis daw si Marites pero pinalaglag lang. Wala akong pakialam sa mga kwentong yun, Kuya Bono. Ang mahalaga sa akin noon ay ang mapasagot ko si Marites kaya't puspusan ang ginawa kong panliligaw sa kanya. Kaya lang, bigla din siyang nawala. Lumayas na naman. Noon, Kuya Bono, balak ko siyang hanapin. Kaya lang ay hindi naman ako makahingi ng malaki-laking pera kay Mama. That time, Kuya Bono, pulis na si Jason, ang kuya kong tukmol. Retired na rin si Papa noon at nag-asawa na ng Igorota. Si Ate Jessica, nasa Amerika na at kinukuha niya si Mama para doon na rin tumira. Noong taon na yon, akala ko may bigla ang reunion ng pamilya. Umuwi ako at nakita ang mga pinsan ko sa father's side na taga-ibang lugar. Andun din sina Mama, si Papa at 2 kapatid ko. Yun pala, yung akala kong reunion ay hatian na ng mana ng mga ari-ari ang iniwan ng lolo namin. Napunta sa akin ang 3 ektaryang bukid. Nung mabenta ang bahay namin, bago umalis si Mama puntang Amerika, nagpatayo ako ng simpleng bungalow. May 3 kwarto. Ang pera ay mula doon sa pinagbentahan ko ng 1 ektaryang lupa. Noong sumunod na taon, sumulpot ulit si Marites. Bagay na sobra kong ikinatuwa. Kinulit ko na naman. Medyo maangas na ako noon. Sabi ko kay Marites, may bahay na ako. Asawa na lang ang kulang.
Sinagot ako ni Marites, Kuya Bono, pero sinabi niyang kami lang ang makakaalam. Ni minsan ay hindi ko siya nadala dito sa bahay ko. Pag nagsisex kami, pupunta pa kami sa syudad na 30 minutos ang layo mula dito sa amin. Doon kami mag-check-in. Sa madaling salita, ayaw niyang ipakita sa mga taga rito na may relasyon kami. Na-offend ako noon kasi parang kinahihiya niya ako. Berinig ko pa nga, Kuya Bono eh. Pero ako rin ang bumalik dahil mahal na mahal ko talaga. Gustong gusto ko pa rin siya kahit na wala siyang kaplano-plano para sa amin. Second year college na ako sa kursong criminology. Idol ko dati si Jason, Kuya Bono. Kuya pa nga ang tawag ko sa kanya dati eh. Kaya lang isang gabi, dumating siya sa bahay ko. May sarili na rin siyang bahay noon sa bayan. May asawa at anak na siya. Nung dumating siya sa bahay ko, ang bungad niya sa akin ay, "Di ba shot mo yung Marites? Nakita ko, pumasok sa motel." "Ha? Sinong kasama niya, Kuya?" "Ako." Noon nagsimulang bumaba ang respeto ko kay Jason. Kung hindi lang ako takot noon sa kanya, baka binarag ko pa. Joke man yun o ano, hindi ko talaga nagustuhan. Noong tanungin ko naman si Marites, hindi naman daw totoo. Bakit naman daw niya papatulan ang kuya ko? After 2 months, Kuya Bono, nagpaalam si Marites. Mag-a-abroad daw siya sa Japan. Alam ko namang hindi ko siya mapipigilan kaya ang tanong ko na lang ay, anong plano mo para sa atin? Hihintayin ba kita? Huwag, Jack. Huwag mo akong hintayin. Magmahal ka ng iba. Maraming babaeng matino dyan. Huwag mo akong pagtulakan sa iba, Marites. Mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong mapangasawa. Wala pa sa isip ko mag-asawa, Jack. Marami pa akong pangarap. Makaraan ng isang buwan, Kuya Bono, nabalitaan kong nasa Baguio siya. Sa katangahan ko ay nagpunta ako ng Baguio ng nag-iisa. Naglalakad-lakad lang ako doon araw-araw. Hanggang sa nung maubos ang pera ko, bumalik din ako dito. Pagkatapos ulit ng isang buwan, Kuya Bono, nakasalubong ko ang bunsong kapatid ni Marites at tinanong ko kung nasa ng ate niya. Sabi niya, nasa San Pablo, Laguna daw. Katatapos lang noon ng anihan kaya't mapera ako, Kuya Bono, at ako'y lumuwas nga ng San Pablo, Laguna. Para naman akong tangang naghahanap sa kanya. Ewan ko ba, Kuya Bono, sobra talaga ang katangahan ko noon. Sobra akong patay na patay sa kanya. Kaya kahit alam kong malabo, ginagawa ko. Noong maging Pangulo si Tatay Digong Duterte, nauso ang tokhang. Sa bayan namin, ang daming natumba, ang daming nakulong na adik. Pero may mga pulis ding nahatulan at isa doon si Jason. Sobrang nakakahiya yun para sa akin, Kuya Bono, dahil future pulis din ako.
Kaso, siya na lang halos ang pinag-uusapan dito sa amin noon. Sumabay pa ang balita noon na yung malaking bahay na pinapatayo pala sa Purok 7, tindahan lang ang pagitan sa bahay ni na Oliver, ay bahay daw ni Marites at ang asawa niyang Hapon. Akala ko, chismis lang noon yon, yung nag-asawa na si Marites ng Hapon. Kaya lang makaraan ng ilang buwan, nagpa-house blessing sa magandang bahay at kitang-kita ko noon ang pagbaba ni Marites sa kulay puting Fortuner. At totoo nga, pinagpalit ako ni Marites sa matandang sakang. Ang sama ng loob ko nun, Kuya Bono. Parang gusto ko nang mawala noon dito sa mundo. Napakapangit talaga nung taon na yon. Natigil pa ako sa pag-aaral, pinalitan pa ako ni Marites. Napapadalas tuloy ang pag-inom ko noon, dun mismo sa tindahan sa tabing bahay ni na Oliver, na tabi rin ng maganda at malaking bahay ni na Marites at ang asawa niyang matandang Hapon. Napakayabang pa ng Hapon na yun, Kuya Bono. Ang sama kong tumingin. Hanggang sa isang gabi, birthday ni Moises, doon kami nag-inuman at nagrenta pa kami ng videoke. Nagkantahan kami pero wala pang isang oras, lumabas na sa gate nila ang Hapon at pinagsisigawan kami. Maingay daw kami. Medyo marunong siya mag-English, Kuya Bono, at naunawaan namin kung paano niya kami ininsulto. Si Moises ang humarap sa kanya na siyang pinakagago talaga sa amin kahit na ang kanyang pangalan ay mula sa Biblia. Siya naman ay halang ang kaluluwa. You want? I can kill you. Bulyaw ni Moises sa Hapon. Inaawat ni Berna noon si Moises kasi akala niya may dalang baril lang Hapon. Naka-jacket pa kasi nung lumabas. Kaso, umalis namang walang imik. Kaya lang, wala pang 20 minutos, nagdatingan ng mga pulis. At pati ako, isinakay sa patrol car. Sa presinto, humarap si na Marites at ang Hapon. Alanghiya, napakayabang ni Marites noon, Kuya Bono. Akala mo, hindi naman siya naghirap noon at parang hindi naman lasenggo ang tatay niya. Sabi ni Marites, wala daw kaming hiya. Sabi naman ng Hapon, wala daw kaming silbi sa lipunan. Noon, Kuya Bono, pikon na ako. Sasabog na ako kaya't nakapagsalita na rin ako. Inalis ko si Romel sa harapan ko dahil siya ang nakaharap noon sa Hapon. Dinuro ko sa mukha ang Hapon at ang sabi ko, "Stop insulting us. Who do you think you are? You are so mayabang, sakang ka naman. And you know what? That woman, your wife, I fuck her so many times." Gulat na gulat si Hapon noon. Nakita ko kung gaano kasama ang titig niya kay Marites. Hinila naman ako noon ng isang pulis at binalaan niya akong mapapalala ang kaso namin dahil sa mga sinabi ko. Nagsorry ako sa pulis, Kuya Bono, kaya lang bigla siyang nagtanong. Pero, totoo ba yung sinabi mo? Na ano mo yung magandang babaeng yan? Dalawang araw lang dumaan, bida na sa mga chismosa sina Marites at ang asawa niyang Hapon. Naghiwalay na daw sila at yung magandang bahay nila, binebenta na. Hindi ko na ulit nakita yung Hapon. Si Marites naman, nakita ko pa noong sunduin siya ng isang van, dala ng maraming gamit niya. 3 buwang bakante ang malaking bahay nila hanggang sa isang gabi, may mga ilaw na. Ibang pamilya na ang tumira. Noong taong yun, Kuya Bono, nagsipag-asawa na ang 2 barkada ko, sina Oliver at Jorem. Edad 24 pa lang kami noon, Kuya Bono,
Pero kahit may mga asawa na sila noon, walang nabago sa barkadahan namin. Hindi na nga lang sumasama sa amin si Berna noon dahil hindi na raw magandang tingnan. Bumarkada naman sila ni Imelda na asawa ni Jorem sa mga babaeng mas matatanda kaysa sa kanila. Mga babaeng lalagnatin kapag hindi naging topic ang buhay ng iba. Pati nga kami, Kuya Bono, binalingan nila. Ginawan kami ng pangalan, Tite. Tropang tangad daw dahil manginginom daw kami. Gumanti naman kami, binigyan din namin sila ng pangalang Arsab Babes. Maganda-ganda pa nga pakinggan dahil may babes sa dulo. Kami ni Romel ang nagtuturoan noon kung sino sa amin ang unang mag-aasawa. Sabi niya, wala daw siyang kapag-apag-asa makapagpaligaya ng asawa. Hindi na raw niya iniisip ang magkaroon ng misis. Ako naman noon, wala lang mahanap na gusto ko. Maraming babae dyan pero kahit papano, hindi naman siguro ako mag-aasawa dahil lang sa kagustuhang makapag-asawa. Mahilig ako sa mga love stories, Kuya Bono, kahit na manginginom ako. Kaya nga idol kita Naniniwala akong may nakalaan din para sa akin. Babaeng mahal ko at mahal ako. At kusa itong darating in God's perfect time, eka nga. At hihintayin ko yon ng buong tiyaga. Pero may dumating o muling dumating at siya pa ang lumapit sa akin. Siya si Marites, Kuya Bono. Pero may anak na. Walang asawa at ang sabi niya sa akin, kung gusto ko pa rin daw siya ay pakasalan ko raw siya. Kunakdagos, Kuya Bono, kasi sa totoo lang, gustong gusto ko siya. Kahit kasi nagkaanak na siya, walang pinagbago ang kagandahan at kaseksihan niya. Nagsama kami dito sa bahay ko, Kuya Bono. 5 buwang diretsyong magkasama kami dito. Tapos, isang araw ay bigla siyang lumuwas ng Maynila dahil naiwan daw niya doon ang mga papeles niya na kakailanganin nga sa pag-a-apply namin ng aming marriage license. Iniwan niya noon ang anak niya sa nanay niya, naggalit na galit sa akin dahil ewan ko kung mali ako, Kuya Bono, pero sina Marites at ang anak lang niya kasi ang welcome dito sa bahay ko. Ayaw ko sa nanay niya dahil numero 1 chismosa at hindi pa talaga nabubura sa isipan ko noon ang mga pinagsasabi niya tungkol sa akin at sa pamilya ko. Yun yung time na nachismis kami ni Marites nung high school pa lang ako. Sorry pero bruha talaga ang tingin ko sa nanay ni Marites, Kuya Bono. May cellphone naman si Marites. iPhone pa nga pero pag alis niya noon papuntang Maynila, nagpalit yata kaagad ng SIM card. Hindi ko maparing ang cellphone niya. At ang tagal niya bago bumalik dito. 7 buwan, Kuya Bono. Umuwi lang siya nung malapit na ang eleksyon ng May 2022. Ang gusto ko naman kay Marites ay talagang mainit siya sa kama. Kahit may tampo o galit ako sa kanya, nawawala kapag siya'y kumarinyo na. Kahit kasi nanganak na ng isa, napapaungol ko pa rin siya at gustong gusto ko ang tunog ng ungol niya, Kuya Bono. Lalo akong ginaganahan at lalo ko pang ginagalingan. May 1, 2022, Grand Rally ng Uni Team sa Ilagan, Isabela. Nagpunta kami ng mga tropa ko kasi gusto namin makita si BBM at makikanta kay Andrew E. Kaya nang maghapon hanggang gabi kami doon at pag uwi ko dito sa bahay, wala na naman si Marites. Sabi ni Ate Linda na nanay ni Oliver,
Dalawang malalaking maleta daw ang isinakay ni Marites sa tricycle. Nung tawagan ko ang Marites 8 sa phonebook ko, hindi ko maparing. Yun ang pinakabagong SIM card ni Marites noon na pinonebook ko ng Marites 8. Hanggang sa lahat ng Marites sa phone ko mula Marites 1 hanggang Marites 8 ulit, tinawagan ko pero ni isa walang nag-ring. Umabot talaga noon ang 8 number ang naka-phone book ko na number ni Marites, Kuya Bono. Kahit sinabi niyang i-delete ko yung iba, hindi ko dinidelete. Pero lahat yon, Marites 1 hanggang Marites 8, binura ko rin lahat. Mula noong matanggap ko, Kuya Bono, na hindi talaga niya ako mahal. Kaya lang, ilang araw lang mula nung ma-delete ko ang mga number niya sa phone book ko, nagsisi din ako. Kasi naisip ko, baka magbago ang isip niya. Baka kailangan ko lang siyang lambingin o suyuin ulit. At sa huli, kami pa rin talaga. Bago magpasko ng 2022, nagpakita dito si Marites. Pero hindi na ako umasang magiging kami pa dahil may asawa na siyang Pinoy na seaman. Hindi ko na rin pinatulan noong magsalita siya sa harap namin ng mga kaibigan ko habang kami ay nagiinuman. Ang sabi ni Marites ay, "Buti pa kayo, kontento na sa ganito. Ako kasi, ayoko na ng buhay na kagaya ng buhay na nakamulatan ko. Kaya, hindi ako nawala sa pangarap ko. Sa laksang pagsubok man ng sinagupa ko, hindi ako sumuko. At heto, sa wakas, natupad na ang pangarap ko." May gusto akong isagot noon kay Marites pero pinili kong manahimik na lang. Dito ko na lang bibitawan ang mga mensahe ko sa kanya. Sa'yo, Marites, minahal kita ng sobra, pinangarap ng malubha. Pero ngayon, tanggap ko na. Naisip ko, tama lang na hindi tayo nagpakasal dahil hindi ko rin talaga maibibigay sa'yo ang buhay na pinapangarap mo dahil ako, simpleng buhay lang ang gusto ko. At kung makapag-asawa man ako, gusto ko yung ako ang mahal niya at hindi ang pera ko. Ang haba ng panahong sinakop mo ang buhay ko. Pero hindi naman ako nagsisisi dahil ang mga alaala mo'y nakakakiliti pa rin kung iisipin. Marites, sana lumigaya kang totoo sa buhay mo. Kahit siguro anong gawin ko, hindi kailanman mabubura sa isipan ko ang mga alaala mo. Sa ngayon, Kuya Bono, single pa rin ako sa edad na 30 sarado. May mga nakakalaro ako pero gusto kong makaramdam ng pag-ibig. Iyong hindi laro. Gusto kong may babaeng dumating na makakasama ko sa pamilyang pangarap kong buuin. At hindi pa naman ako hopeless. Alam ko isang araw, darating din ang isang tilapyang makakasundo talaga ng paltat ko. Joke lang. Hindi ako naghahanap, Kuya Bono, kasi sa edad kong ito, naniniwala talaga ako na ang mabuting asawa ay blessing mula sa Diyos. Hanggang dito na lang, Kuya Bono. I-upload mo man itong kwento ko sa channel mo o hindi, sana basahin mo pa rin kahit sarili mo na lang ang nakakarinig. At least, na-share ko sa iyo ang kwento ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Jack P.
Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Tawagin mo lang ako sa pangalang Army. Shortcut niya ng aking pangalang Armina mula sa pangalan ng aking lolang Armida at ina kong si Minalyn. Hindi lang pangalan ang naman ako sa dalawang babaeng yan kundi maging ang mukha. Pero nagtataka ang lahat kung bakit hindi ko namana ang magagandang ugali nila, lalo na ang pagiging babaeng pinong-pino nila. 100% sure ako na babae ako sa puso't kaluluwa pero nakalakhan ko kasi ang magaslaw na kilos at pananalita kaya noon akala nila'y tomboy ako. Pinatunayan ko namang hindi ako tomboy dahil puro damit pambabae ang gusto kong suotin. Larong pambabae din ang gusto kong laro pero matapang talaga ako at hindi natutong umurong sa away. Sa kapwa ko man babae o sa mga lalaki, salitaan man o pisikalan. Ang ugali kong yun, Kuya Bono, ang dahilan kung bakit hindi ko naranasan ang magka-boyfriend nung high school ako. Kagaya ng mga pantasya at ilusyon ko ay dumaan lang na parang panaginip ang mga lalaking nagustuhan ko at lihim kong minahal. Bata pa ako, pangarap ko na ang maging pulis at yun sana ang gusto kong i-enroll nung college na ako pero kaagad kumontra si Papa. Baka daw kasi tuluyan ako maging tibo. Pinakuha niya ako ng BSc, major in Social Sciences. Sumunod na lang ako dahil ang panakot pa noon sa akin ni Papa ay ako daw ang magpapaaral sa sarili ko kung sarili kong gusto ang susundin ko. Third year college na ako nang dumating sa amin ang pinsan kong si Ate Tess na galing ng Isabela. Pamangkin siya ni Papa at siya ay napakaganda. Maputi, mahinhin, sosyal ang dating. Noon ko lang din siya nakita pero sabi nila sa amin siya lumaki dahil dati siyang alaga ng Lola Binda. Lola ko sa father's side noong nabubuhay pa ito. Sana ganyan ang datingan mo, Armina. Nakita mo kanina, lahat ng lalaking madaanan natin ay napako ang mga mulagat sa kanya. Pabulong na sabi ni Papa sa akin nung makarating kami ng bahay matapos naming sunduin si Ate Tess sa highway gamit ang single na motor ni Papa. Ayaw pa kasi ni Ate Tess ang bumukaka kagaya ko sa pagkakaangkas sa motor ni Papa noon. Yung dalawang hita niya ay magkadikit at magkasama sa isang side lang ng motor. At ang mahabang buhok niya ay nakalaylay sa isang side lang ng dibdib niya at hawak-hawak pa niya habang kami ay nakasakay kay Papa. 2 araw at 1 gabi lang sa amin noon sa Ate Tess, pero napakaraming lalaking nagtangkang umakyat ng ligaw sa kanya. Nasaktan pa ako ng lihim noon dahil maging si John Mark na lihim kong minamahal noon ay kasama sa mga binatang nagpaalam kay Papa na kung pwede nilang madalaw ang dalaga naming bisita. Tinanaw lang sila ni Ate Tess sa balkonahe. Parang may tiningnan lang sa kanila. Pumasok din siya ng salas pagkatapos noon at walang positibong expression sa mukha niya kaya nag-assume si Papa na hindi interesado si Ate Tess ni isa man sa kanila. Ang sabi pa ni Papa, tila wala sa mood eh. Nagbihis man lang kasi kayo ah. Tila kantsaw ni Papa kina John Mark na mga nakapambahay lang kasi noon. Ako naman ay lihim na natuwa noong laylay ang mga balikat nila at alanganin ang mga ngiting nagpaalam na lang kay Papa. Pero pinagtaka ko naman dahil sina Mama at Lola Armida ay hindi nagustuhan ang pang-iisnab ni Ate Tess sa mga binata. Nadatnan ko silang pinagsasabihan si Ate Tess nung gabing yon. Hindi daw ganun ang tamang pakita sa taong nais makipagkaibigan. Pero ang sagot ni Ate Tess, nahihiya po kasi ako eh. Ang dami po kasi nila. Diskumpiyado ang dalawang matanda sa sagot ni Ate Tess. Halatang hindi sila naniniwala pero hindi naman na sila umimik ulit.
Makaraan ng 2 taon, Kuya Bono, bumalik si Ate Tess. Wala na sa amin noon si Papa. Nasa poder na siya ng tunay at orihinal niyang asawa sa Nueva Ecija. Opo, kabit lang ni Papa ang mama ko at kami ni Arian ay anak lang niya sa labas. At noong taong yun nga na muling bumalik sa amin si Ate Tess para magbakasyon sana ay hindi na siya nakaporma kina Mama at Lola Armida. Pinagsabihan kaagad siya na kung balak niyang magtagal sa amin ay makitungo siya ng maayos sa mga binatang gustong makalapit sa kanya. That time ay may nadagdag na pangit na ugali sa akin, Kuya Bono. Natuto ako maging plastic at mameke ng damdamin ko. Simula nung malaman kong hindi kami ang urig na pamilya ni Papa, nabilad ako sa kahihiyan, nawalan ng yabang sa katawan at natutunan kong harapin ang mga tao na nakangiti kahit ang totoo'y gusto ko silang pagpapatayin lahat. Nung time na nasa amin ulit si Ate Tess ay nagkunwari akong gusto ko siyang maging ka-close. Tinanong ko pa nga siya kung sino ang gusto niya sa 3 binatang nasa ibaba ng bahay namin noon. Ang bahay kasi namin noon ay yung lumang style na may silong. Walang dingding ang silong na yon at sa harapan ng hagdan ay may terrace pa kami at doon noon naghihintay ang 3 binata. Noong panahong yon ay may asawa na si John Mark kaya't naging isa lang din siya sa mga naging ex ko sa aking pangarap. Noong gabing yun ay si Kuya Jacob na nakatatandang kapatid ni John Mark, si Philip na magsusundalo at si Pablo na tambay ang nais makasilay kay Ate Tess. Alam ko kaagad na walang pasado sa 3 yon sa panlasa ni Ate Tess. Pero dahil may pagka-plastic na nga ako noon ay tinanong ko pa rin si Ate Tess kung sino sa 3 ang gusto niyang bigyan ng pagkakataon. Ang sagot niya ay, yung naka-jersey ng Jordan, si Pablo, tambay yan Ate Tess. Walang prenong sabi ko pero ngumiti lang siya. That night ay humarap nga siya sa 3 pero kinabukasan ay si Pablo na lang ang pinayagan niyang dumalaw at nagkamabutihan sila. Kami ni Mama at Lola noon ay nagtaka pero ang kapatid kong si Arian ang nakatumbok sa motibo ni Ate Tess. Gold digger motive, casual na sabi niya. Nagkatinginan kami ni Mama noon at sabay ding napagtantong oo nga. Tambay nga lang si Pablo pero may kaya ang pamilya niya. Ang papa at mama nila ay nasa New Zealand at siya, bunso, tagapagmana. Kaso nga lang ay hindi kinonsinti ni na Mama at Lola ang nakatagong motibong yon ni Ate Tess. Hindi ko sila nakilala bilang chismosa pero narinig ko silang nag-uusap isang gabi. Marami na raw pala silang alam tungkol kay Ate Tess. Ilang beses na pala siyang nakipagrelasyon sa mga lalaking may kaya at pinirahan lang pero walang nakatuluyan. Kinabukasan nung kumprontahin siya ay na-offend siya. Umalis si Ate Tess at hindi na muling bumalik. Makaraan ng 2 araw ay halatang inabangan ako ni Pablo. Nakangiti pa nga habang hindi matapos-tapos ang tanong tungkol kay Ate Tess at sa huli sinabi nitong, pupunta na rin ako sa New Zealand Army at pagbalik ko, aasawahin ko na ang pinsan mo. Kulang 2 taon si Pablo sa New Zealand. Akala ko nung una ay jamming lang niyang babalik siya para kay Ate Tess. Totoong nag-ipon lang siya ng sarili niyang pera. Noong bumalik siya ay abala naman ako sa aking tindahan, sari-sari store na umaasenso kahit marami akong kaaway.
At ako'y napabilang na rin sa listahan ng mga chismosa sa aming barangay. Pero ang totoo, Kuya Bono, ay nakikisakay lang naman ako kasi ginawa nilang session hall ang harapan ng tindahan ko. What? Hala, totoo ba? Nakikiganon lang ako pero hindi ako yung nagpapakalat o sumasagap ng issue. At kaya nga mga kasamahan ko pang chismosa ang nagbigay sa akin ng tagurin na plastikada. Gusto kong mang-away noon ng kapwa kong chismosa pero pinalagpas ko kasi baka hindi sa akin kumampi ang nakararami at maraming mawawalang customer sa akin. Sa kabilang banda, sa bahay ay nagtataka ang tatlong babaeng kasama ko, sina Mama, Lola Armida at Arian dahil kapag magkakasama kami ay tahimik lang ako. Minsan ay umimik si Mama. Ang sabi niya, bakit kapag kasama mo ang mga chismosa ay maingay ka? Pag tayo-tayo lang dito sa loob tila ka manika, wala kang kaimik-imik. Bakit gusto mo pong makibalita? Jomoin ka kapag may session kami. Gaga, hindi ako chismosa. Anong ikukwento ko sa'yo kung hindi yung mga napagkukwentuhan namin ng mga kasama kong chismosa? Siya nga naman, Mina. Sabad naman ni Lola. Kaya lang, Armina, hindi mo ba napapansin na sa inyong 11 chismosa ikaw na lang ang wala pang asawa? Hindi lang ako, Lola. Pagtatama ko. Ha? Meron bang ibang dalaga? Ang sabi mo kanila, Lola, ako lang ang walang asawa. Si Rogelio, wala ding asawa. Ay, oo nga. What if kayo na lang mag-asawa ni Rogelio, ate? Biglang sabad ni Arian. Inirapan ko siya dahil ayokong patulan ng biro niya pero sumang-ayon ba naman si Lola? Oo nga, Armina. Masipag naman si Rogelio, wala pang bisyo. Sinagot ko naman si Lola. Lola, 26 pa lang naman ako. Hindi pa ako ganun kadesperada para makipag-asawa sa baklang masipag nga pero mas bungangera pa kaysa sa akin. Ay, totoo ba? Biglang bulalas ni Mama. Meron pang mas bungangera sa'yo? Ayan na nga, Mama, di ba? Kaya nga kapag tayo-tayo na lang dito, hindi na ako umiimik dahil naiingayan kayo dati sa akin. Kasi nga, Apo, kapag tumatahimik ka, nag-aalala kami na baka may suliranin ka. Meron naman talaga. Mabilis na namang sabad ni Arian na mabilis ko ring sinagot ng wala akong problema. Meron? Wala, Arian. Tama, wala, ate. Wala kang jowa. Yun ang kahuli-huli ang pagkakataong buwisitin nila ako na wala akong jowa, Kuya Bono. Dahil nung dumating nga si Pablo na amoy pera, ay sinamahan ko siya sa Isabela upang puntahan si Ate Tess. At sa pagpunta namin sa Isabela noon, Kuya Bono, ay yun pala ang pagkakataong nakalaan para sa akin upang matapos na ang mahabang panahong pagiging single ko. Hindi ko naman talaga alam ang lugar ni na Ate Tess sa Isabela. Nakarating na ako dati ng Isabela pero bungad lang. Bayan ng Cordod nung minsang ikinasalang pinsan ng kaibigan ko at dati kong kaklase at ako isinama niya. Nakipagsayawan nga kami noon Style barrio yung kasal. Tabi-tabi ang mga dalaga at para kaming mga babae sa kabaret na pipilian ng lalaking gusto kaming isayaw. Yung mga pangit-pangit ay talagang kokonti ang lalaking kumukuha upang makasayaw. Noon ay wala akong nakilalang pumasa sa panlasa ko sa mga nakasayaw ko noon kasi 19 lang ako noon at medyo mataas pa ang standard ko sa lalaki. Yes, Kuya Bono, dati may standard ako pero nung 26 na ako, meron pa rin naman pero konting-konti na lang. Sa totoo na ang kinagabihan nung biruin ako ni na Arian na makipag-asawa na lang kay baklang Rogelio, inisip ko pa yan at inimagine
What if nga kaya? At yun ay palatandaan na talaga na papunta na ako sa pagiging desperada. Sakay kami ng bagong biling kotse ni Pablo nung magpunta kami ng Isabela. Kasama namin ang pinsan niyang si Luke na isa pang asar at nagsabing, "Insan, paano kung may asawa na si Tess?" Wala pa yun. Ramdam ng kaluluwa ko insan na makakasal kami ni Tess. Nakangiting sagot ni Pablo, "Naku, paano nga kung meron na? Itong si Army oh. Ito na lang asawain mo. Maganda naman oh." Mabilis ang paglipad ng palad ko noon papunta sa kanang pisngi ni Luke. Siya kasi ang driver at mataas ang likod ng upuan niya kaya't sa halip na sa batok ko siya titirahin, gaya ng madalas kong ginagawa kapag inaasar ako ay sa pisngi ko siya pinatamaan. Aray, tangina ka. Hindi ka lang pala bungangera. Kung fumaster ka pa yata, demonyo ka. Pasusundan ko pa sana ng isa pang sampal kaso inawat ako ni Pablo. Hinarang ng kamay niya ang kamay ko at numiti pa ito at parang nagpa-beautiful eyes pa sa akin at sinabing, "Oo nga, Army. Maganda ka naman talaga. Baguhin mo lang yung pagiging Army light ng bunganga mo. Siguro, pwede na tayo magsama." Alam ko inaasahan na rin ni Pablo ang naging sagot ko. "Oo, Pablo, pwede naman yan pero alam kong alam mo na rin na kung pakakasalan man kita ay dahil lang sa pera mo. At kapag nakasal tayo at magtatalik tayo, kailangan mo akong painumin ng pampatulog dahil kapag gising ako, baka sa ospital ang bagsak mo." Grabe ka naman. Ganun ba ako kapangit sa'yo? Hindi naman, pero napakataba mo, Pablo. At kung papatulad ka talaga ni Ate Tess, alam mo na siguro kung ano talaga ang... Army, stop ka na dyan. Wala kang alam tungkol sa love story namin ni Tess, okay? Pinalagpas lang namin ang mga pinakakalat yung chismis tungkol sa amin noon, pero ako ang magsasabi sa iyo, Army. May usapan talaga kami ni Tess. At sure ako na hindi siya sisira sa usapan namin. Pablo, tingin ko katawan mo lang ang mataba pero yung utak mo tuyot. Kung talaga may usapan kayo ni Ate Tess, bakit siya nagpalit ng number nung nasa New Zealand ka na? Nawalan na tuloy kayo ng communication. At kung sakaling nawala o nasira man yung SIM card niya, bakit hindi kanya kinontak nung nakabili siya ng bago? Malay mo naman kung hindi niya memorize yung number ko. At baka hindi lang SIM card nang nawala, baka cellphone mismo niya ang nawala kaya hindi niya na ako nakontak. Ay naku, Pab. Shut up, okay, Army. Tandaan mo, bayad ka sa lakad nating to. Maging considerate ka naman sa damdamin ko. Tinigilan ko nga si Pablo, Kuya Bono. Pero hindi dahil sa pangongonsensya niyang bayad ako sa pagsama ko sa kanya. Kasi alam niyang hindi naman talaga ako madadaan sa pera. Binayaran niya ako ng 10K. Agad niyang binigay nung bago kami umalis. Tumigil ako sa pangongontra sa kanya kasi nakadama ko ng awa para sa kanya. At isa pa, pumasok talaga sa loob ko yung biro nila na kung may asawa na si Ate Tess ay kami na lang ni Pablo ang magsama. Totally wala siyang dating sa akin at sincere ako sa panlalait ko sa kanya pero yun nga, sumasanib na talaga ang espiritu ng desperasyon sa akin noon kaya sa totoo lang ay hindi tumanggi ang utak ko sa idea na pwede na. Pwede na si Pablo sa akin. Dumaan kami ng Nueva Ecija kina Papa sa bahay nila ng kanyang tunay na pamilya. Alam ni Papa na darating kami at hindi lang minsan niya akong pinaalalahanan sa text na pigilan ko daw ang bunganga ko kapag nakaharap ang misis niya at mga anak nila. Noong malapit na kami sa bahay nila sa Talavera, tinawagan ko si Papa at sinabi kong antabayanan na lang niya kami sa labas ng bahay nila, magdala siya ng papel at ballpen. Kailangan ko lang naman kasi talaga ang sketch niya sa eksaktong lokasyon ng bahay ni Tito, nakababatang kapatid niya, Papa ni Ate Tess. Lumang kalendaryo ang hawak ni Papa nung dumating kami. Hindi raw kasya sa papel bond paper ang sketch niya dahil malayo mula sa highway ang bahay ni Tito at totoo nga, Kuya Bono.
Napakalayo sa kabihasnan. Baryong-baryo ang lugar ni na Tito pero sa mismong baryo nila ay napakaraming tao. Maraming bahay na akala ko'y tahimik na namumuhay pero marami din pala akong ka-feather. Agad kong napansin ang isang sari-sari store na kasinlaki ng tindahan ko at may 6 na babae ring nagkukumpulan. Hindi ko nga napigilan ng mapatawa noon. Gusto ko pang ibukas noon ang bintana ng bagong kotse ni Pablo at mag-hi ako sa mga chismosang nadaanan namin. Tinatawanan ka ni Arminsa, no? Narinig kong sabi ni Luke dahil nakita niya ako nakangiti sa salamin. Noong usulyapan ko si Pablo ay tila tigagal na hindi ko mawari. Parang nininervyos. Relax ka lang, Pablo. Hingang malalim. Yung lolobo lalo yung malaking tiyan mo kapag nag-exhale ka. Biro ko kay Pablo bago ko buksan ang likod ng kalendaryong pinagguhitan ni Papa. Pero hindi ko na talaga masundan ang sketch ni Papa kaya't sa sumunod na kanto ay nagtanong na kami. Itinuro ng matandang lalaking Ilocano ang bahay ni Tito. Kaawa-awa ang bahay nila Kuya Bono pero nakilala pa rin niya ako kahit na dalaginding pa lang ako nung huli siyang dumalaw sa amin sa Bulacan. Noon ay inasahan ko ang bati ni Tito na, "Uy, dalaga ka na Armina at ang ganda mo." Pero hindi yon ang narinig ko kundi, "Ang tagal nyo naman. Kanino ka pa gustong uminom? May dala ba kayo?" Alak ang tinutukoy niya. Siya namang labas ni tita na asawa niya. Mukhang masungit pa rin at ang salitang narinig ko naman sa kanya ay, "Wala naman silang dala. Pabilhin mo na lang siya dyan." Sabi niya. Well, I know noon pa, liban sa mga kwento ni Ate Tess kina Mama na mag-asawang tumador ang magulang niya. Kaya sila mahirap at hindi nakakaahon sa kahirapan. Alam ko din ang numero 1 bungangera si tita. Pero hindi daw sila naghihiwalay ni Tito dahil kahit araw-araw pa silang nag-aaway ay wala sa bukabalaryo nila ang mag-iwanan. "Ano ba naman kayo? Alak ka agad. Patuloyin niyo naman muna kami." Mataray kong sabi. Kapwa sila napangiti ang sabi ni Tito, "Totoo nga, Aling. Ito yung nagmana sa'yo. Bakit naman magmamana sa akin yan hindi ko naman kadugo? Ikaw ang kadugo niya, tanga." Sagot ni Tita, "Teka nga lang, Tita. Eto si Pablo, mamanugangin nyo." Nagulat si Tita. "Para kay Neneng?" Takang tanong niya. "Hindi, Tita, para kay Ate Tess." "Ate Tess? Gaga ka ba? Nag-asawa na ulit ang Ate Tess mo. Seaman naman ngayon." Noong sandaling yun, Kuya Bono, ay pinigilan ko ang lieg ko sa paglingon kay Pablo. Parang hindi ko kayang makita ang reaksyon niya. Napalingon lang ako sa kanya nung magsalita siya ng ganito. "Totoo po ba?" Mahinang tanong niya kay Tita. Pero ang sagot ni Tita ay, kung gusto mo, Pogi, si Neneng na lang ang asawain mo." "Sino pong Neneng?" "Kapatid ni Marites. Mas maganda kay Marites. Hintayin mo, pauwi na yan galing eskwela." "Ah, nag-aaral pa po?" "Ay oo, pero graduating na." "Ah, okay po. Ano pong course niya?" "Course? High school pa lang." "Oh?" Lubha ang disappointment ni Pablo noon pero binigyan pa rin niya ng 1,000 si Tito. Gusto kong tadyakan si Tito nung sabihin niyang, "Mukhang biktima ka rin ni Marites eh." Saklap naman. Iinom na lang natin yan. Dinukot ni Pablo ang wallet niya, kumuha ng 2 pirasong 500 at inabot kay Tito. "Kayo na lang ho uminom. Uwi na ho kami." Sabay talikod ni Pablo. Bumuntot naman kami ni Luke pero tinawag ako ni Tito. Oy Armida!" Lumingon ako't nakitang nakaluhod si Tito sa lupa sa harap ng upuan niya. Tinutulungan siya ni Tita na tumayo. Bumalik nga ako. "Ano nangyari?"
Nakalimutan niyang masakit ang tuhod niya. Habulin ka sana. Bakit ba tito? Tsaka si Lola ang Armida. Armina ako. Siya, Armina. Huwag ka munang sumama sa pag-uwi. Magbakasyon ka dito kahit ilang araw lang. Bakit? Napakatagal na ng panahong wala kaming kamag-anak na dumalaw sa amin dito eh. Dumito ka muna. Kung iinom lang kayong dalawa ng iinom habang nandito ako, di bali na. Hindi Armida. Armina, tito. Nanay mo yung Armida. Ngayon lang kami iinom pamangkin. Bukas hindi na. At saka syempre, aasikasuhin ka namin. Hindi niyo ako kailangang asikasuhin. Basta huwag niyo na ako bigyan ng stress. Sige, stay muna ako. Promise, hindi ka namin bibigyan ng stress, Armida. Promise. Nung kunin ko ang bag ko sa kotse ni Pablo ay hinawakan niya ang kamay ko. At ang sabi niya, Army, di ba? Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin niya. Ano? Untag ko. Saglit niya akong tinitigan sa mata, then bumitaw siya kasi sinabing, wala, sige na. Binitawan niya ang kamay ko. Tumitig pa siya saglit bago pinaandar ang kanyang bagong auto. Ang totoo, alam ko kung anong gusto niyang sabihin. Yung biro ni Luke na kung may asawa na si Ate Tess ay kami na lang ang magkatuluyan. Yun. Pero that moment ay parang gusto ko rin talagang magbakasyon. Tumira sa ibang bahay, sa ibang lugar at saglit na malayo sa tatlong babaeng alam kong mahal ako pero naiinip na sa buhay ko. Gusto kong mamiss din nila ako kahit papano. Gagamitin ko rin ang pagkakataong yun upang pag-isipan ang posibilidad na pwede talaga kami ni Pablo. Kahit desperada na ako magka-jowa, kailangan kong pag-isipan yun dahil alam ko na hindi lang basta girlfriend ang kailangan ni Pablo kundi asawa na. Ilang saglit ang dumaan. Kaharap ko sa inuman ng mag-asawang tumador, pero para akong investigador sa kanila noong una. Tita, parang nag-asawa si Ate Tess na hindi nyo man lang kami inimbita. Si Papa, idol na idol niya yung anak niyo si Ate Tess. Parang hindi nyo man lang siya naisip na imbitahin. Tunga nga ang dalawa sa tanong ko, si Tita ang nagsalita. Ang totoo, Armina, akala namin hindi rin kami imbitado, pero ako lang ang pumunta dahil yung tito mo, ikinahihiya ang Ate Marites mo. Ikinahihiya? Bakit? Hindi mo ba alam na napakarami na kasing nakasamang lalaki ang Ate Marites mo? Dito mismo, may naka-live-in na siya dito. Pero hindi mayaman kaya iniwan pa rin. Napakagaga. Yung tito mo naman kahit lasenggo, may hiya pa rin yan. Ikaw tita, nakangiting tanong ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa akin at sa pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nun, Army, na walang hiya na rin ako. May hiya pa rin ako, yung pakilang ang wala na. Pasado alas 4 ay nagdatingan ng dalawang anak nilang lalaki na noon na elementary pa lang, sina Marco at Jigo. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay pero binungangaan kaagad sila ni Tita. Makaraan ng ilang minuto ay napansin kong napakatahimik sa loob. Ang tahimik naman nila Tita. Sabi ko dahil wala akong naririnig na anumang ingay sa loob ng bahay. Ang sagot sa akin ni Tita, tahimik sila kamo. Wala na sila, tumakas na, dumaan sa likod. Bahagi akong natawa at ang sabi ko, bungangera ka kasi. Wala akong pakialam kung magagalit siya sa akin pero tumawa at ang sabi, ay, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Armina. Tumawa na rin ako hanggang dumating na rin si Neneng na kahit nga nakasimangot ay napakaganda ng mukha. Agad kong naalala si Pablo.
Sinayang niya si Neneng kasi kahit na grade 12 pa lang ay dalagang-dalagang itsura at tama, mas maganda siya kay Ate Tess. Gaya ng dalawang batang lalaki ay sinalubong din si Neneng ng bunganga ng mama nila, pero ito'y parang walang narinig. Noong ubos na ang iniinom namin ay nagtangkang tumayo si Tito pero sininghalan siya ni Tita. Ako nang bibili, akin ang pera. Akala mo naman makakalakad ka. Ako ni Tita, sabi ko. Kasi wala pa naman akong masyadong tama noon. San bang malapit na tindahan? Tanong ko pa. Kung pakanan ka, may tindahan dyan kay Ella, pero tambayan ng mga chismosa. Kung kakaliwa ka naman, paglabas mo nitong bakuran, may tindahan din sa gawi dyan, pero tambayan naman ng mga lalaking tumador. Mamili ka na lang kung anong grupo ang gusto mong mamit. Yung mga chismosa o yung mga manginginom dyan. Kumaliwa ako Kuya Bono at sa kanto nga ay may malaking tindahang ang sa gilid ay may mga mesa sa ilalim ng mayayabong na puno at doon ay may mga lalaking nagiinuman. Hindi naman sila matatanda. Saglit lang akong napatingin sa kanila pero may isang mukha ang tinamaan ng paningin ko. Lalaking may itsura, gwapo sa biglang tingin ko. Nung malapit ako sa tindahan, lahat sila ay nakatitig sa akin. Naghintay ako ng magsasalita ng bastos o magpapapansin pero wala akong narinig. Alam kong Ilocano sila at hindi ko sila maiintindihan pero wala talagang nagsalita. Bumili ako ng isang 4 kantos. Ayaw kasi ni na Tito at Tita ng MP na siyang brand ko sa Bulacan. Habang bumibili ako ay narinig ko silang nag-ingay pero muli silang nanahimik noong paalis na ako at sa sulok ng mga mata ko ay alam kong nakatingin silang lahat sa akin. Noon ko naramdaman yung feeling na pinagtitinginan ng mga lalaki at nagustuhan ko yon. Madilim na nung maubos ang 4 kantos pero hindi ako lasing dahil hindi naman ako uminom ng marami. Nagluto pa nga kami ni Neneng. Katulong din namin sina Marco at Jico na maampupogi din pero madudungis lang. Natutuwa sila sa akin kasi nakikipagbiruan ako sa kanila. At sa totoo lang ay gusto ko yung pakiramdam na may mga kapatid akong mas bata sa akin na mga lalaki. Noong magsimulang mag-away sina Tito at Tita, na ayon sa mga pinsan ko ay regular nilang ginagawa kapag nakainom sila, sumimangot na ang mga bata. Nagkamot ng ulo si Neneng at ang sabi, "Ay Diyos ko, na naman sila." Lumabas naman ako. Tumayo ako sa harapan ni na Tito at Tita. Sinunggaban ko ang basyo ng bote ng 4 kantos at ang sabi ko, "Kung hindi kayo titigil, babasagin ko ang boteng ito sa harapan ninyo. Igagapos ko kayo magkataligot dyan sa poste na yan at bubusalan namin ang mga bibig nyo para hindi kayo makapagsalita." Gaga, bakit sino ka ba sa akala mo? Bisita ka lang dito. Tumayo pa si Tita nung sabihin niya ito pero gumewang at muntikang matumba. Si Tito naman, pilit na inaabot si Tita at ang sabi, Hoy, huwag kang maingay. Hindi nagbibiro yan. Kasing tapang daw yan ng kuya ko kaya huwag mo nang subukan." Hindi na nahimik si Tita pero nanahimik si Tito. Patuloy siyang inaway ni Tita pero hindi naman na pumapatol si Tito kaya nagsawa na rin si Tita sa pagbubunganga hanggang sa nakatulog na nakadukdok sa mesa. Makaraan ng ilang minuto'y kumain na kami, kasalo namin si Tito na ngingiti-ngiti. Si Tita naman ay pinaglatag namin ng banig sa terrace nila kung saan kami uminom. At tinabihan siya ng 2 aso nilang kamot ng kamot. Kinaumagahan ay ginising ako ni Tita Maria. Maliwanag na sa labas ng bintana pero napakatahimik ng paligid. Gumising ka na, 10:00 na. Nakikiting bate sa akin ni Tita.
Napahimbing ang tulog ko. Wala na ulit ang mga bata at si Tito ay pilit daw pumasok sa paggawa ng furniture kung saan siya nagtatrabaho bilang karpintero. Binantayan ako ni Tita habang kumakain ako ng almusal. Naging topic namin si Ate Tess. Naitanong ko kung nagpapadala ba naman ng pera sa kanya si Ate Tess. Oo, nagpapadala pero hindi alam ng tito mo. Tinatabi ko ang pera para sa mga kapatid ni Marites. Totoo, Tita? Tinatabi mo? Oo, hindi ka rin maniwala, no? Pero oo, para sa kinabukasan ni Jigo ang tinatago kong pera. Itong bahay namin hinayaan ko lang muna. Sila nang bahalang magpagawa kapag natapos sila ng pag-aaral nila. Naglabas si Tita pagkatapos kong kumain. Ako naman ay tumambay sa ilalim ng puno sa likod ng bahay nila at pinagsasawa ang paningin ko sa paligid. Napakalawak na bukirin at sa gitna sa banda roon ay parang may maliit na gubat. Tinanong ko si Tita kung pwede akong pumunta roon. Oo, pwede. Wala namang tao dyan eh. Sagot niya. Lumakad nga ako pero may sapa palang malalim. Gumilid ako sa sapa sa parang pilapil nito at ako'y naghanap ng tulay na tatawiran ko. Sa tabi ng sapa ay kakahuyan. Bahagi ng baryo at pag nakatawid ng sapa ay puro bukid naman. May natanaw akong tulay na matabang tabla sa di kalayuan. Binilisan ko ang lakad ko para marating ito. Pero katutuntong pa lang ng paa ko sa malapad na tabla ay biglang may lalaking lumutang mula sa tubig. Nagulat ako at muntik na akong mahulog. Buti na lang at nakahawak ako doon sa hawakan ng tulay. Wala siyang damit. Pero hindi ko naman kita ang bandang ibaba niya. May itsura siya, may manipis siyang bigote, at siya yung lalaking namataan ko sa inuman. Hi miss, saan ka pupunta? Nakangiting bati niya. Doon sana sa parang gubat na yon. Ang gagawin mo doon? Wala, titingnan ko lang. Gusto mo samahan kita? May mga ahas kasi doon, sawa. Nakadaba ko ng takot sa totoo lang pero hindi ako nagpahalata. Ang sabi ko, tinatakot mo nang yata ako para payagan kitang samahan ako eh. Ngumiti siya at ang sabi, ako nga pala si Jack. Ikaw si Army, di ba? Nagtaka ako kung bakit nalaman niya kagad ang pangalan ko pero ang sabi niya ay naipagtanong na raw niya ako sa pinsan kong si Jigo. Sa likod ng kakahuyan sa tabi ng sapa ay may malaking bahay. Tinanong ko kung doon siya nakatira. Ang sagot niya, dati bahay namin yan pero nabenta na yan ng mama ko. May bahay ako sa gawi doon. Pangit kasi yung sapa doon maputik. Dito matigas ang lupa at saka mabato kaya dito ako nagpapalamig. Dito rin ako madalas maligo nung bata pa ako. May sarili ka ng bahay, meaning may asawa ka na? Wala binata ako. Oo nga. Teka, tumalikod ka muna pwede. Aahon lang ako. Magbibihis at saka sasamahan kita doon sa muyong. Bakit ako tatalikod? Pabirong sagot ko. Baka kasi makita mo tong paltat ko eh. Bakit wala ka bang brief? Meron na kaso basa. Nakabakat tong paltat ko. Sa mga suki ng DKB, siguro naglalaro na sa isip nyo na parang kakilala nyo ang lalaking ito. Maging ang pinsan ko na si Ate Tess o si Marites at ang mga magulang niyang tumador. Yes, Kuya Bono, nalaman ko rin kaagad noong bago pa lang kami magpakasal ni Jack na famous siya last year sa kwento niyang binasa mo noong March 2023. And yes, nagkaibigan kami. Napakabilis lang. At nagpakasal kami nito lang January 2024. 5 buwan lang kaming naging steady bago kami nagpakasal. Pero napakarami naming ginawa. Isa na doon ang
Pagpuwersa ko sa kanya na makipagdikit, makipag-ayos sa tito at tita ko na dati pala ay sobrang kinasusuklaman niya dahil chinismis dati ni tita ang pamilya ni Jack noong bata pa sila ni Ate Tess. Narinig ko rin ang kwento niya noong mag-steady pa lang kami, kaya nga feeling ko napakabilis ko siyang nakilala. Napakabilis kong nasuri ang pagkatao nitong asawa kong si Jack Paltat. At ang sabi niya nung unang pagkakataong magtalik kami matapos ang aming kasal ay, ako daw ang tilapyang tinadhana para sa kanyang paltat. Ang sagot ko naman sa kanya noon, sige, tawagin mo lang akong tilapya ngayon, okay lang. Pero kapag hindi mo inayos ang pagiging asawa ko, magiging pirana ako sa'yo. Na love at first sight daw siya sa akin. Nung hapong bumili ako sa tindahan kung saan sila umiinom. Hindi raw siya nakatulog at umaali-aligid daw sila noon sa bakuran nila tito. Kahit na malaki ang takot nila dahil nga war freak ang tito at tita ko. At dati na silang may record kay tita. Dahil nga noon sa love story nila ni Ate Tess. Pero kinabukasan daw ay talagang inabangan niya ang mga pinsan ko. At si Jigo na medyo ka-vibes niya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa akin. Noong boyfriends-girlfriends pa lang kami, may babaeng tumatawag at nagte-text sa kanya. Taga-Naga daw siya at binigay mo daw Kuya Bono ang number ni Jack sa kanya. Makulit ang babaeng yon at ayaw niyang maniwala na girlfriend ako ni Jack. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya't pinatikman ko siya ng pagkabruha ko. Yun pala ay nagsumbong ang babaeng yun sa'yo, Kuya Bono. Sa ngayon ay 8 months na ang tiyan ko para sa panganay namin ni Jack at ako'y addict na rin sa programa mo, Kuya Bono, kaya naisipan ko na rin isulat itong kwento ko. Sinisikap kong maging mabuting asawa kay Jack. Pinipilit kong baguhin mga ugali kong ayaw niya. Lalo na ang pagiging mala-Armalite daw ng bunganga ko. Nagpatuloy dito ang bansag sa akin na Army Light, pero sa totoo lang ay pilit ko itong binabago kasi nakikita ko rin ang pagsisikap niyang maging mabuting asawa sa akin. Binabago rin niya ang lahat ng bagay na ayoko sa kanya. Simple lang ang buhay namin. Ang maganda ay natutuwa sa akin ang mama niya at ate niya na nasa ibang bansa kaya nagpapadala sa amin sila ng pera. Uuwi daw sila sa December kasi hindi sila nakauwi nung kasal namin ni Jack na bunso pala nila. Si Ate Tess ay naging friends ko na rin sa Facebook at noong una medyo awkward kasi ex niya ang asawa ko. Pero sinikap naming isang tabi ang mga nakaraan at nagpatuloy na lang kami sa hinaharap. Friends ko rin ang Arsab, yung mga arasaas babes dito pero hindi ako masyadong nakikimingle sa kanila kasi ayaw ng asawa ko. Gawin ko lang daw casual ang pagkikipagkaibigan ko sa kanila pero ayaw niyang makita akong nakikisession sa kanila. Sabi ko, ako ang may-ari ng session hall sa barangay namin sa Bulacan. Ang sagot niya, mahal. Huwag kang gagawa ng pag-aawayan natin, okay? Okay, sagot ko lang pero madalas ay sinasadya kong gumawa ng pag-aawayan namin. Masarap kasi makipag-away sa mister mo lalo na kung gwapo. Tapos galit-galitan ka, tampu-tampuhan. Susuyuin ka naman at pagkatapos nun ay jug-jugan na. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwento kong alam kong walang kakwenta-kwenta sa'yo pero sana basahin mo pa rin. Dahil kung hindi ay mag-unsubscribe ako sa 3 channel mo. Joke lang po. Umaasa at nagpapasalamat. Army. Hugutin mo, ilabas mo, i-share mo, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV, Kahugot TV.